Isipin mo ang isang malagim na baha na umubos sa isang nayon ng walang awa. Ang simbahan ay nalubog, dose-dosenang tao ang nawala. Naputol ang panalangin sa malakas na agos ng tubig. Lumipas ang 16 na araw at inakala ng mundo na tapos na ang lahat. Ngunit ng gabing iyon sa tahimik na kailaliman, may nangyari, isang bagay na hindi inakala ng mga rescuer. Nang sumisid ang mga bumbero sa mga labi ng simbahan na natabunan ng putik, may nakita sila na nagpatindig ng kanilang balahibo. 18 bangkay na idineklarang patay ay biglang nagbukas ng mga mata. Paano nabuhay muli ang mga bangkay na nakalubog ng 16 na araw? Ano ang nagpanatili sa kanilang katawan? Bakit walang palatandaan ng pagkabulok? At ang pinaka-nakakatakot na tanong, saan sila nagpunta habang wala silang buhay? Kung maaaring ipagpaliban ang kamatayan, sino ang nagpaliban nito at ano ang naghihintay sa likod ng pintuan na hindi pa nabubuksan? Bago tayo magsimula, huwag kalimutan pindutin ang like at subscribe button at panoorin ang video hanggang matapos. Dahil sa bawat segundo ng video na ito, mayroong napakaraming aral at mahahalagang kaalaman na maaari nating matutunan. Huwag ding mag-atubiling isulat ang i-ama namin sa comment section. Ang ulan ay bumagsak ng hindi ordinaryo. Ito ay bumaba mula sa langit na parang mga basag na salamin na tumama sa lupa ng may kulog. Tila naglalabas ng galit ang langit. Umalingaungaw ang hangin, umuga ang mga puno, at ang tunog ng kidlat ay bumiyak sa gabi na parang tawag mula sa isang hindi nakikita. Ang Luzon noon ay parang nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng buhay at ang mundo na naghihintay na lamunin ang bawat hininga ng tao. Sa maliit na nayon sa dalisdis ng ilog, ang mga ilaw ay unti-unting namatay. Una ay lumabo, pagkatapos ay tuluyang nawala ng liwanag, nag-iwan ng nakakatakot na dilim. Ang mga residente ay tumakbo. Ang iyak ng mga bata ay nahalo sa tawag ng mga magulang na nawawala ng direksyon. Mabilis na tumaas ang tubig, hindi na hanggang bukong-bukong, kundi umabot na sa dibdib sa loob lamang ng ilang minuto. Paanong tumaas ang tubig ng napakabilis? Ano ba talaga ang nangyayari ng gabing iyon? Ang malaking simbahan na dati ay nagsilbing kanlungan ay hindi rin nakayanan ang lakas ng tubig. Nagsimulang umuga ang gusali, nabasag ang mga bintana nito, natanggal ang mga pintuan na gawa sa kahoy, at pumasok ang tubig sa paraang hindi naisip ng sinuman. Ang tubig ay hindi lamang pumasok ng sapilitan, kundi tila may hinahanap. May bulong-bulungan ng takot sa mga residente na nananatili pa. May nagsasabing iba ang bahang ito. May bumubulong na hindi lang ito ordinaryong sakuna. Narinig ang sigaw ng paghingi ng tulong mula sa direksyon ng simbahan. Ang kislap ng flashlight na halos maubusan ng baterya ay kumikislap sa hangin habang sinisikap ng isang lalaki na tawirin ang malakas na agos upang tumulong. Ngunit, mas malakas siyang hinila ng agos. Maaabot ba niya ang pintuan na iyon? Maililigtas ba niya sila? O ang gabing ito ang magiging katapusan ng maraming kwento? Lalong tumaas ang tubig. Sa loob ng maikling panahon, nalubog ang simbahan hanggang sa ang tanging nakikita ay ang dulo ng kampanaryo na nanginginig sa gitna ng bagyo. Wala nang tunog ng tao, tanging tunog lamang ng tubig na umaalingaw ng walang awa. Tila nilamon ng mundo ang lahat ng pag-asa nang walang natira. Nang humupa ang tubig pagkalipas ng ilang oras, nawala ng maraming bagay ang nayon, mga bahay, pag-asa, at 18 buhay na itinuring na nawala ng walang bakas. Nagsimulang lumubog ang misteryo. Paanong nangyari ang ganitong kalaking trahedya ng napakabilis? Bakit napakaraming tao ang nakulong sa loob ng simbahan? At bakit nalubog ang simbahan na parang hinila ng isang hindi nakikitang puwersa? Walang naglakas loob na sumagot, walang nakakakaya. Ang tanging natitira ay isang pahayag na patuloy na bumabagabag sa isipan ng lahat. May malaking nangyari ng gabing iyon. Isang bagay na marahil ay hindi nagmula sa mundong ito. 16 na araw na ang lumipas mula ng lamunin ng baha ang nayon. 16 na araw na tila nagbaon sa lahat ng pag-asa ng mga pamilya ng biktima. Sa evacuation center, nakadikit ang listahan ng mga biktima na may makapal na tinta. Sa pinakailalim ay may 18 pangalan na may markang pula, tanda na hindi sila natagpuan at malamang ay pumanaw na. Ngunit, bakit nararamdaman ng ilang pamilya na ang mga pangalang iyon ay hindi pa lubusang nawala? Bakit may pakiramdam na hindi pa sila tuluyang umalis?
Araw-araw, sinisuyod ng pangkat ng rescue ang ilog, mga lesyan, at mga gibagibang gusali. Ngunit wala silang nakita. Walang bangkay, walang damit, walang bakas. Tila sila ay nabura sa mundong ito. Paanong nawala ang 18 tao nang walang bakas? Dinala ba sila ng agos ng napakalayo o mayroon bang ibang puwersa na nagtago sa kanila? Ang mga gabi sa evacuation center ay laging puno ng hikbi. Ngunit sa likod nito ay may mga kakaibang kwento na kumakalat. May nangarap na nakita ang kanilang nawawalang kamag-anak na ngumiti at nagsabing, "Ayos lang ako." Mayroon ding isang ina na nagsabing narinig niya ang boses ng kanyang anak na tumatawag sa kanya mismo nang magising siya mula sa pagtulog. Ito ba ay panaginip lamang dahil sa labis na pagmamahal o ito ay tanda na ang kanilang kamatayan ay hindi tulad ng ordinaryong kamatayan? Paulit-ulit na umiling ang pinuno ng pangkat ng rescue sa tuwing tinatanong. Para sa kanya, ito ang pinakakakaibang kaso na kanyang naranasan. Karaniwan, natatagpuan ang mga biktima ng baha sa loob ng 1 hanggang 3 araw, ngunit 16 na araw ng walang bakas ay napakabihira, kahit na imposible. Ngunit, hindi niya maaaring baliwalain ang isang katotohanan. Ang simbahan kung saan huling nakita ang 18 tao ay nalubog pa rin ang bahagi. Ang katawan nito ay madilim at tahimik na parang may tinatagong sekreto. Sa wakas ay nagpasya ang pangkat ng rescue na sumisid muli sa lugar ng simbahan. Ang desisyong ito ay hindi walang dahilan. May mga ulat na mas mainit ang tubig sa paligid ng simbahan kaysa sa ibang lugar. Mayroon ding kwento mula sa ilang residente na nagsabing nakakita sila ng mahinang liwanag mula sa ilalim ng tubig sa ilang gabi. Ilusyon lamang ba ito o ito ay signal na may tinatago ang simbahan? Sa ika-negatibo 16 na araw, medyo lumiwanag ang panahon, nagbibigay ng pagkakataon para sa pagsisid, ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Tila pinipigilan ng hangin ang paghinga nito. Tila alam ng mundo na may matutuklasan ng araw na iyon. Ang pangkat ng rescue ay nagdala ng kumpletong kagamitan, naghanda ng dagdag na oxygen tank, at ibinaba ang underwater camera. Nang lumapit sila, ang pintuan ng simbahan na dating natabunan ng putik ay biglang naging mas bukas. Tila may naglipat nito mula sa loob. Bumilis ang tibok ng puso ng mga divers. Ano ang matutuklasan nila sa loob? Mga nabubulok na bangkay o isang walang lamang simbahan o isang bagay na hindi nila naisip? Nang pumasok sila sa pangunahing bahagi ng simbahan, makapal na putik ang bumalot sa buong sahig. Ngunit ang nagpatigil sa kanila ay ang tanawin sa sulok ng silid. May anino na gumagalaw ng napakabagal. Ngunit totoo na itala ng kamera ang banayad na panginginig na iyon. Isda ba iyon? Agos ba ng tubig iyon? O tao iyon? Umabot sa sukdulan ang tensyon. Nagbigay ng senyas ang isa sa mga diver. Lumapit sila. Nanginginig ang kamay ng isa sa mga diver nang mahawakan ang isang bagay na mainit. Mainit. Paano mangyayari na ang isang bagay na nasa kailaliman ng baha ng 16 na araw ay mainit? Pagkatapos ay biglang may nagbukas ng mata. Isang mata ng tao. Isang mata na basa, maputla, ngunit buhay. Ang pinakamalaking tanong ay isinilang sa puso ng bawat isa na nakasaksi sa footage na iyon. Paano nangyari na ang isang taong itinuring na patay ng 16 na araw ay makakabukas ng mata? Ito ba ay muling pagkabuhay? Ito ba ay isang tanda? O ito ba ay isang bagay na mas malaki pa kaysa sa isang himala? At kung ang isang tao ay nabuhay, humihinga pa rin ba ang 17 iba pa? Ano ba talaga ang nangyari sa loob ng simbahan sa loob ng 16 na araw? Bakit tila itinago sila ng mundo? Upang ibalik lamang sila sa pinakahindi inaasahang oras. Walang sagot. Sa ngayon, ang tanging naroon ay takot, pag-asa, at isang misteryo na lalong lumalalim. Naghihintay na ibunyag sa susunod na kabanata. Ang simbahan ay nakatayo ng tahimik, bahagyang nakalubog sa ilalim ng putik at malamig na tubig baha. Sa ibabaw, ang ginintuang kampanaryo lamang nito ang nakikita, ngunit ngayon ang kulay nito ay hindi na kumikinang, kundi malabo na parang mata ng isang taong nawala ng pag-asa. Sa loob ng 16 na araw, ang simbahan na ito ay naging simbolo ng pagkawala. Ngunit ng gabing iyon may nagbago. Ang sinag ng ilaw ng pangkat ng rescue ay nagpakita sa basang mga dingding ng simbahan.
Lumikha ito ng gumagalaw na anino na parang may buhay sa loob nito. Nagtatago ba ang gusali ng isang bagay na hindi pa nabubunyag? Bakit may pakiramdam na tila tinatawag ang simbahan, nagmamakaawa na muling suriin? Ang pangkat ng rescue na lumalapit sa gilid ng gusali ay nakaramdam ng kakaibang hangin. Mas mainit ang hangin sa paligid ng simbahan na parang may buhay sa loob ng nalubog na silid. Samantalang sa Lohika, pagkatapos ng matagal na panahon, ang isang saradong silid na puno ng tubig ay dapat na nakakapanindig balahibo sa lamig. Ngunit hindi dito. Mayroong ibang bagay. Mayroong isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham ng lupa o agham ng tubig. Mabagal na sabi ng isang miyembro ng team, ang simbahan na ito ay parang humihinga. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Paano humihinga ang isang nalubog na gusali? Ngunit walang naglakas loob na sumalungat. Nararamdaman din nila ang banayad na panginginig na parang pulso ng buhay. Kung hindi ito ilusyon, ano ang nangyayari? Nang sumisid sila sa gilid na pintuan ng simbahan na bahagyang nakabukas, sinalubong sila ng madilim na kapaligiran. Makapal na putik ang nakakabit sa tubig, halos imposible ang paningin. Sinindihan ng mga ilaw ang silid na dating lugar ng daan-daang tao na lumuluhod at nagdarasal. Ngayon, ang silid na iyon ay parang sinapupunan ng lupa, madilim, tahimik, at nagtatago na misteryo na naghihintay na muling isilang. Sa loob ay may amoy na hindi dapat naroon. Walang amoy ng nabubulok na bangkay, walang amoy ng lumang tubig, bagkus ay may mahinang amoy na parang amoy ng basang dahon, halo ng lupa, at isang bagay na banal. Paano kaya? Saan nagmula ang amoy na iyon? Bakit tila ang simbahan na ito ay nasa pagitan ng dalawang dimensyon, sa pagitan ng kamatayan at buhay? Nang pumasok sila ng mas malalim, isang bagay ang lalong luminaw. Ang simbahan ay hindi na lamang isang nalubog na gusali, kundi naging isang sagradong lugar na nagtatago ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa isang trahedya ng baha. Mayroong pakiramdam na tumutusok sa dibdib. Tila nagtatago ang simbahan na ito ng isang piraso ng sekreto ng langit na hindi dapat hawakan ng tao. Habang mas malalim silang pumapasok, mas lumalakas ang pakiramdam na iyon. Inilantad ng ilaw ng flashlight ang mga bitak na dingding, mga haligi na halos bumagsak, at ang pulpit na nakatagilid na parang lahat ay yumuyuko, hindi sa tubig, kundi sa isang bagay na mas dakila na naroon. At pagkatapos ay may nagpatigil sa kanila. Nakuhanan ng kamera ang malabong anino na hugis katawan ng tao. Hindi gumagalaw ang anino na parang isang katawan na lumulutang, hindi tinatangay ng agos. Bagkus ay nakatayo ng tahimik na parang may naghihintay. Paano mangyayari? Tao ba talaga iyon o anino lamang mula sa ilusyon ng tubig? Bumilis ang tibok ng puso ng mga divers. Bawat hakbang ay parang pumapasok sa isang ipinagbabawal na lugar. Bawat galaw ng tubig ay parang bulong ng babala. Ngunit nagpatuloy pa rin sila dahil anumang nakatago ay dapat matagpuan. Dahil ang 18 pangalan ay nananatiling misteryo na humihingi ng sagot. Walang nakakaalam na ang kanilang mga hakbang ng gabing iyon ay magbubukas ng pinto sa isang bagay na hindi kailanman naisip ng tao. Isang bagay na magbabago sa kahulugan ng buhay at kamatayan. Nang tuluyang luminaw ang anino sa liwanag ng flashlight ng mga divers. Lahat ay natahimik. Ang unang katawan na nakita ay hindi isang maputlang bangkay tulad ng inaakala nila. Gumalaw ang katawan ng napakabagal, napakabanayad na parang isang taong bagong gising mula sa mahabang pagtulog. Ngunit paano nangyari na 16 na araw ng walang pagkain, walang hangin, walang liwanag? Ang tanong na iyon ay bumigat sa dibdib ng lahat ng miyembro ng pangkat ng rescue. Maingat na lumapit ang isa sa mga diver. Nanginginig ang kanyang kamay kahit na siya ay isang veterano. Nang hawakan niya ang balat ng biktima, mainit ang katawan. Mainit na parang isang taong buhay na bagong tulog. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nananatiling mainit ang katawan ng tao sa ganitong kondisyon? Hindi lamang ito himala, ito ay paglabag sa batas ng kalikasan. Biglang bumukas ang mata ng biktima. Mata na malabo, ngunit buhay, hindi nagpapakita ng takot, hindi nagpapanik, bagkus ay kalmado. Kalmado sa paraang hindi normal. Kusa na umurong ang mga divers. Pakiramdam nila ay huminto ang kanilang paghinga. Tao ba ito o isang bagay na bumalik sa hindi makataong paraan?
Pagkatapos ay lumabas ang iba pang mga tunog mula sa madilim na sulok ng simbahan, mga hininga. Maliit na paggalaw na parang maraming katawan ang gumagalaw ng sabay-sabay. At totoo nga, isa-isa sa 18 nawawalang biktima ang nagsimulang bumangon. Hindi sila lumangoy, hindi sila naglaban. Bumangon lang sila na parang isang taong nagising mula sa isang mahaba at payapang panaginip. Paano nangyari ang ganito? Bakit silang lahat ay sabay-sabay na nagising? Ano ang gumising sa kanila? At bakit wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng anumang palatandaan ng pisikal na pinsala dahil sa matagal na pagkakalubog? Sa footage ng underwater camera, nakita ang isang babae sa gitna ng mga biktima na nagbukas ng mga mata habang nakatingin sa malabong kisam ng simbahan. Hindi siya umubo, hindi siya nagpanik na naghahanap ng hangin. Dahan-dahan lamang siyang nagsalita. Ang boses niya ay parang nagmula sa kailaliman ng lupa. 16 na araw na, oras na para kami bumalik. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa buong katawan ng mga diver. Paano nila nalaman kung gaano katagal? Sino ang nagsabi na ito na ang oras para bumalik at saan nagmula ang katahimikan na iyon? Nang isinagawa ang paglikas, isa-isang iniahon ang mga biktima sa ibabaw. Ngunit may mas nakakagulat na nangyari sa labas ng simbahan. Nang lumabas ang unang katawan sa ibabaw, biglang huminto ang hangin. Tahimik. Ang tubig na dating maalon ay biglang kumalma na parang salamin. Maging ang langit ay tila pinipigilan ang paghinga nito. Tila ang kalikasan mismo ay nagulat sa pagbabalik ng 18 tao na dapat ay bahagi na ng kasaysayan. Ang mga residente na nakakita sa paglikas ay umiyak, ngunit natakot din paano hindi. Nasaksihan nila ang mga taong inilibing na nila sa panalangin na muling nabuhay. Ito ba ay himala o mensahe o babala? Bakit sila bumalik hindi bilang nabubulok na bangkay, kundi bilang tao na parang natulog lang ng sandali? Sa medical outpost, matapos mailagay ang lahat ng biktima sa stretcher, may mas kakaibang nangyari. Walang isa man sa mga biktima ang lumabas na litong-lito. Walang histerikal. Walang nagtanong kung ano ang nangyari nang lamunin sila ng baha. Bagkus, sila ay parang mga taong bagong balik mula sa isang paglalakbay. Isang napakalayong paglalakbay. Sinubukan ng isang doktor na magtanong, ano ang inyong naranasan sa buong panahong ito? Ngumiti ng bahagya ang isang lalaki na may edad 40 at nagsabi, kami ay dinala sa isang hardin. Isang napakagandang lugar. Walang takot, walang sakit. Hindi namin naramdaman na kami ay patay. Naramdaman namin na kami ay tinatanggap. Posible ba na 18 tao ay nakaramdam ng parehong bagay? Tunay ba silang nakapunta sa lugar na iyon o ito ay isang espiritual na karanasan na hindi maipaliwanag ng agham? Nang magsimulang magkwento ang ibang mga biktima, lahat ng kanilang paglalarawan ay pareho, magandang lugar, mainit na liwanag, may pakpak na nilalang, kapayapaan na hindi kailanman naramdaman. Paano naging magkatulad ang kanilang mga patotoo? Bakit walang pagkakaiba-iba? Tunay ba silang nagpunta sa lugar na iyon? At sino ang nilalang na nagdala sa kanila? Ang nakapanindig balahibo ay ang huling pangungusap na sinabi ng isa sa mga biktima bago siya muling nakatulog. Ibinabalik kami dahil may mangyayari. Hindi pa kami dapat pumunta doon. Hindi pa. May mangyayari. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang mas malaking naghihintay sa Pilipinas o sa mundong ito? Walang sinuman ang makakasagot. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagkabuhay muli ng 18 tao ay hindi aksidente. Hindi ito isang natural na fenomenon. Ito ay isang bagay na mas malaki, isang bagay na marahil ay simula pa lamang ng isang malaking tanda na hindi pa nauunawaan ng tao. Ang tanong ay nananatili sa hangin. Lalong lumalalim habang lumilipas ang panahon, kung sila ay bumalik, ano ba talaga ang nagpigil sa kanila sa loob ng 16 na araw na iyon? At ang mas nakakatakot, sino ang nagpasya na ibalik sila? Sa emergency room, lalong lumala ang tensyon. Nagmamadali ang mga medics na may damdamin na hindi nila maipaliwanag. Hindi dahil sa kakulangan ng kagamitan, hindi dahil sa dami ng pasyente, kundi dahil humaharap sila sa isang bagay na sumasalungat sa lahat ng kaalaman ng tao. Ang 18 bangkay na dating idineklarang patay ay ngayon nakahiga sa mga kama ng paggamot. Ang kanilang mga katawan ay basa pa dahil sa putik ng ilog. Ngunit, ang kanilang balat ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng kamatayan,
hindi maputla, hindi bughaw, hindi namamaga. Bagkus, ang kanilang balat ay mukhang balat ng isang taong bagong gising mula sa mahabang pahinga. Paano nangyari iyon? Paano nabuhay ang katawan ng tao sa loob ng 16 na araw ng walang hangin, walang pagkain at walang paggalaw? Ang isa sa mga nurse na 10 taon nang nagtatrabaho ay tinakpan pa ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay upang pigilan ang panginginig. Nakita niya ang isang matandang ina, biktima na sa simula ay idineklarang nawawala, ngayon ay dahan-dahang nagbubukas ng kanyang mga mata na parang bagong gising mula sa isang magandang panaginip. Walang pagkataranta, walang iyak, walang pagkalito, tanging katahimikan na nagpatindig ng balahibo. Ito ba ay tunay na parehong tao o sila ba ay bumalik na may dalang isang bagay na hindi nila dala dati? Sa sulok ng silid, isang batang doktor ang nakatingin sa monitor screen na nagpapakita ng tibok ng puso ng biktima. Ang tibok nito ay matatag, masyadong matatag, mas matatag pa kaysa sa isang malusog na tao. Walang palatandaan ng trauma sa baga, walang tubig sa alveoli, walang pinsala sa organ. Lahat ng kanilang mahahalagang parametro ay nasa perpektong kondisyon. Hindi ba ito imposible? Kahit ang biktima ng pagkalunod sa loob lamang ng ilang minuto ay maaaring mawalan ng function ng katawan. Kaya paano posible na ang mga nalubog sa loob ng 16 na araw ay nanatiling buhay at normal? Nagsimulang lumabas ang mga tanong mula sa lahat ng panig. Ano ang nagpanatili sa kanila sa loob ng panahong iyon? Talaga bang huminto ang kanilang katawan o sila ay nasa ibang lugar? Isang lugar na hindi maipaliwanag ng espasyo at oras. Nang mas lalo pang idilat ng isang biktima ng baha ang kanyang mga mata at tumingin sa kisam na may tingin na hindi pa nakikita, bumulong siya ng mahina. Hindi namin naramdaman na kami ay namatay. Tinawag lang kami para magpahinga. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa buong silid. Paano mangyayari na ang isang taong bagong balik mula sa kamatayan ay makapagsasalita ng may ganitong katahimikan at ano ang ibig sabihin ng salitang tinawag? Pagkalipas ng ilang minuto, sabay-sabay na nagbukas ng mata ang lahat ng iba pang biktima. Tila sila ay nasa isang hindi nakikitang ritmo, bumangon sa isang imposible na oras. Paano nangyari ito? Magkakaugnay ba sila? Ano ang nagbubuklod sa kanila? Dahan-dahang itinaas ng isang biktima na bata pa ang kanyang kamay, tiningnan ang kanyang mga daliri na parang hindi niya pa nakita ang sarili niyang kamay dati. Parang panaginip, sabi niya, ngunit masyadong totoo ang panaginip na iyon. Ang mga medics ay nagtinginan lamang, nalilito sa pagitan ng takot at pagnanais na maunawaan kung alin ang mas totoo, na sila ay nabuhay muli o na hindi sila kailanman talagang namatay. Ngunit, isang bagay ang lalong luminaw, hindi ito ordinaryong pangyayari. Hindi ito isang maliit na himala. Ito ay isang pangyayari na may mas malaking epekto kaysa sa sinuman na naiisip. At ang pinakamalaking tanong ay lumabas, sila ba ay bumalik bilang ordinaryong tao o bilang saksi ng isang bagay na nasa labas ng hangganan ng buhay? Nang medyo huminahon ang kapaligiran, isang pari na dating tumulong sa proseso ng pagkakakilanlan ng biktima ang umupo sa tabi ng isang lalaki na bagong bangon. Gusto niyang marinig mismo kung ano talaga ang naranasan ng mga biktima sa loob ng 16 na araw na iyon. Hindi para sa sensasyon, kundi para maunawaan kung ang pangyayaring ito ay may mas malalim na espiritual na kahulugan. Ngunit, hindi niya kailanman inasahan ang sagot na kanyang maririnig. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata sa loob ng ilang segundo, huminga ng dahan-dahan, pagkatapos ay nagsalita, hindi namin naramdaman ang tubig. Hindi namin naramdaman ang lamig, hindi namin narinig ang ingay ng baha. Nawala lang kami. Ang salitang ginawala ay lumabas ng napakalumanay, ngunit may bigat na tila nagpipilit sa buong silid. Saan sila nawala? Posible ba na ang lahat ng kanilang kamalayan ay lumipat sa ibang lugar? Nang marinig ng ibang mga biktima ang usapan, dahan-dahan silang nagsimulang umupo. Kahit na hindi pa lubos na malakas ang kanilang katawan, nagbago ang tingin ng kanilang mga mata. Hindi tingin ng takot, hindi tingin ng trauma, kundi tingin ng isang taong nagdadala ng malaking lihim. Isang babae na may edad na at dating guro sa katekismo sa nayon ang nagsabi ng may nanginginig, ngunit may katiyakan na boses. Kami ay dinampot ng liwanag. Liwanag! Anong klaseng liwanag? Ang liwanag na tinutukoy ay hindi liwanag ng ilaw. Hindi liwanag ng araw. Hindi rin liwanag na nakikita ng tao sa mundong ito.
Ang liwanag na iyon ay mainit na parang hinawakan ang aming mga puso na parang tinawag ang aming mga pangalan. Ang mga medics ay nagtinginan. Ang ilan ay hindi naniniwala. Ang ilan ay gustong malaman pa ng mas malalim, ito ba ay isang karanasan ng malapit sa kamatayan na naranasan ng marami o isang bagay na mas malaki kaysa sa isang medikal na fenomenon. Nagpatuloy ang babae, may nilalang. Hindi namin makita ng malinaw ang mukha niya, ngunit alam namin na hindi siya tao, hindi nagsasalita ng may boses, ngunit naririnig namin siya. Naririnig namin siya sa loob ng aming dibdib. Ang nilalang na iyon ay nagdala sa amin sa isang hardin na hindi namin kailanman nakita sa mundo. Hardin? Paano? 18 tao ang maaaring makaranas ng parehong paglalarawan tungkol sa isang hardin. Ito ba ay isang suhestyon lamang o sila ba talaga ay nasa lugar na iyon? Ang kanilang paglalarawan tungkol sa hardin ay pareho rin. Mga bulaklak na hindi kailanman nalalanta, matataas na puno na mailiwanag na nagmumula sa kanilang mga dahon, hangin na hindi malamig at hindi mainit, at amoy na mahirap ipaliwanag. Amoy na nagbibigay sa kanila ng kapayapaan ng walang dahilan. Paano nila naaalala ang lugar na iyon ng napakalinaw? At bakit magkapareho ang mga detalye? Isang bata, ang pinakabatang biktima na nakaligtas, ang nagsabi habang hawak ang kamay ng nurse, nakita ko ang isang malaking paa na kumikinang. Akala ko iyon ay anghel. Ang salitang anghel ay nagpatigil sa silid na parang nilamon ng katahimikan. Anghel ba talaga ang nagdampot sa kanila o ito ay interpretasyon ng isang bata sa isang nilalang na hindi niya maipaliwanag? Idinagdag ng ibang biktima, hindi kami nakaramdam ng takot. Hindi kami nakaramdam ng kalungkutan. Naramdaman namin na kami ay umuwi. Ang salitang umuwi ay nagpagimbal sa puso ng maraming tao. Kung ang lugar na iyon ay parang pag-uwi, ano ba talaga ang lugar na iyon? At kung naramdaman nila na sila ay umuwi, bakit sila ibinalik sa mundo? Ang nagpatindi sa tensyon ay nang sabay-sabay na umamin ang lahat ng biktima na narinig nila ang parehong pangungusap bago sila bumalik. Ang pangungusap na hindi sinabi ng boses, kundi ipinahiwatig ng buong espasyo ng hardin, hindi pa oras. Ang mga salitang iyon ay nakaukit sa kanilang alaala na parang isang ukit na hindi mabubura. Kung hindi pa oras, sino ang nagtatakda ng oras? Naantala ba ang kanilang kamatayan? Ibinigay bang muli ang kanilang buhay? Nang muling tingnan sila ng pari, nagtanong siya ng may nanginginig na boses, ano ang nagdala sa inyo pabalik? Bakit ngayon? Ang sagot ng isang matandang lalaki ang nagpatigil sa lahat. Sinabi niya, ibinabalik kami dahil may mangyayari. Isang bagay na hindi namin maaaring iwanan. Tinawag kami upang makita at muling ipaalam. Natahimik ang kapaligiran na parang libingan. Ang mga salitang iyon ay nananatili sa hangin, lumalaganap sa isipan ng bawat isa. Ano ang mangyayari? Bakit 18 tao ang pinili upang maging saksi? At ano ba talaga ang gustong iparating ng nilalang na may liwanag? Ang mga tanong na iyon ay walang sagot sa ngayon. Ngunit, isang bagay ang sigurado, ang pagbabalik ng 18 tao ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi ang simula ng isang bagay na mas malaki, mas madilim, at mas misteryoso kaysa sa anumang nangyari dati. Ang silid ng paggamot ay naging isang lugar ng espiritual na pag-amin na hindi kailanman naisip ng sinuman. Nang banggitin ng mga biktima ang hardin, tila kumikinang ang kanilang mga mukha. Ngunit sa likod nito ay nakatago ang takot na hindi nila lubos na naunawaan. Isang babae na bagong gising ang ipinikit ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses nang magsimulang ilarawan ang lugar na iyon. Nasa isang hardin kami. Hindi hardin tulad ng sa mundo. Pakiramdam namin ay napaka-perpekto, napakaliksi. Tila bawat dahon ay may pulso, bawat bulaklak ay may hininga. Paano posible na napakaraming tao ang nakakakita ng parehong bagay? Ano ang koneksyon ng hardin na iyon sa kanilang kamatayan? Nagpatuloy siya, doon walang anino. Lahat ay maliwanag, ngunit ang liwanag na iyon ay hindi nakakasilaw, bagkus ay parang yumayakap. Ang pahayag na iyon ay nagpalamig sa batok ng doktor na nakikinig. Liwanag ng walang anino. Hindi ba iyon isang konsepto na nasa mga kwento ng langit lamang? Ang isa pang biktima, isang binata na kilala bilang matigas, ay nagsabi ng mahinang boses, kapag naglalakad kami, ang aming mga hakbang ay hindi lumilikha ng tunog na parang ang lupa ay hindi nahahawakan ng bigat.
Panaginip ba iyon? Bakit hindi kami nakaramdam ng bigat, hindi nakaramdam ng gutom? Hindi nakaramdam ng oras? Ang pangungusap na iyon ay nag-iwan ng malaking tanong. Sila ba ay nasa isang lugar kung saan walang halaga ang oras? Kung gayon, paano nangyari na ang 16 na araw sa mundo ay parang isang sandali lamang para sa kanila? Ngunit ang pinaka-nakapanindig balahibo ay nang idinagdag ng isang bata ang isang paglalarawan na hindi niya maaaring gawa-gawa. Nakita ko ang isang ilog na ang tubig ay hindi gumagalaw ngunit nabubuhay pa rin. Kung ididikit ko ang aking kamay, ang tubig ay parang umingiti. Umiti ng bahagya ang bata sa pag-alaala nito, pagkatapos ay biglang nanginginig. Ngunit bakit pakiramdam ko alam ng ilog na iyon na babalik ako? Ang bahaging iyon ay nagdulot ng nakakatakot na katahimikan. Ang ilog na may kaalaman, ang buhay na tubig. May sariling kamalayan ba ang hardin na iyon? Biglang isang matandang lalaki na tahimik lang mula kanina ang nagbukas ng kanyang mga mata. Walang laman ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang boses ay parang nagmula sa malayo. Ang hardin na iyon ay hindi lugar ng paghihintay. Ang hardin na iyon ay lugar ng paghahanda. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa lahat ng paghinga. Paghahanda para saan? Para kanino? At bakit 18 tao mula sa isang maliit na nalubog na nayon ang pinili upang naroon? Ipinikit muli ng matandang lalaki ang kanyang mga mata. Tila naubos ng kwento ang lahat ng kanyang enerhiya sa buhay. Hindi namin alam kung bakit kami dinala doon. Ngunit ang hardin na iyon ay parang isang pinto. Isang pinto na hindi lahat ay maaaring dumaan. Lalong dumarami ang mga tanong, nakasabit na parang madilim na ulap sa ibabaw ng silid na iyon. Sila ba ay pinili? Hindi ba aksidente ang kanilang pagdating sa hardin? At kung ang hardin na iyon ay talagang isang pinto, kung gayon, pinto patungo saan? Walang makakasagot. Ngunit isang bagay ang sigurado, anumang nakita nila sa hardin na iyon ay hindi nagmula sa mundong ito. Kung ang paliwanag tungkol sa hardin ay nakapagpabaligtad na sa lohika ng lahat, kung gayon ang nakita nila sa hardin na iyon ay mas nakakagulat pa, mas nakakatakot sa katahimikan nito, mas banal sa presensya nito. Nang tanungin ng pari, sino ang nagdala sa inyo roon? Hindi agad sumagot ang mga biktima. Nagtinginan sila na parang takot ilarawan ang nilalang na iyon. Hindi dahil nakakatakot ang nilalang, kundi dahil pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat na ikwento ito. Sa wakas, bumulong ang isang babae, may nilalang na may pakpak, ngunit ang pakpak niya ay hindi tulad ng ibon. Ang pakpak niya ay parang gawa sa liwanag na hindi natin makita ang kulay. Paano posible na ang liwanag ay may kulay na hindi maipaliwanag? Ito ba ay isang nilalang ng liwanag o isang bagay na hindi pa kayang ilarawan ng wika ng tao? Nagpatuloy siya, ang nilalang na iyon ay matangkad, napakatangkad. Ngunit nang lumapit, hindi kami nakaramdam ng liit. Naramdaman namin na kami ay ligtas. Ang salitang tiligtas ay napakalakas. Ngunit kakatwa, lalong nagpapadilim sa silid. Bakit nakakatakot ang banal kapag ikinukwento muli? Ang isa pang biktima ay nagsabi, hindi siya nagsasalita. Ngunit lahat ng salita na dapat naming marinig ay lumalabas sa aming isip. Parang boses na hindi nagmumula sa tenga, kundi sa puso. Telepatya, espiritual na komunikasyon, o isang mekanismo na hindi maipaliwanag ng pisikal na mundo. Isang malaking tanong ang lumabas mula sa doktor na nakikinig. Ang nilalang ba na iyon ay nagpakilala kung sino siya? Ang sagot ng isa sa mga biktima ay nagpatigil sa lahat na parang bato. Hindi, ngunit alam namin kung sino siya. Nang walang sinasabi, ang pangungusap na iyon ay nagdulot ng tensyon na mahirap ilarawan. Paano nila nalaman nang walang sinasabi at kung alam nila kung sino talaga ang nilalang na mailiwanag na iyon? Isang lalaki na kilala bilang pinakawalang relihiyon sa nayon ang huminga ng malalim at nagsabi, hindi namin kayang banggitin ang kanyang pangalan, ngunit alam namin na hindi siya tao, hindi espiritu, hindi anino, siya ay anghel. Ang kapaligiran ay nagbago na parang nawala ng oxygen ang silid. Ang salitang anghel ay kumalat ngunit may napakalaking bigat. Totoo ba na bumaba ang anghel sa mundo? Totoo ba na iniahon ng anghel ang 18 tao sa loob ng 16 na araw? At kung bumaba ang anghel, bakit bumaba sa lugar na ito? Ano ang mensahe na gustong iparating? Nang magtanong ang pari, ano ang ginawa ng anghel na iyon?
bumagsak ang luha ng ilang biktima. Sumagot ang isang babae, dinala niya kami sa hardin. Hinawakan niya ang aming ulo, hindi sa pamamagitan ng kamay, kundi sa liwanag. Naramdaman namin na nawala ang lahat ng sakit. Naramdaman namin ang kapayapaan. Ngunit bago kami lumayo, pinigilan niya kami. Bakit sila pinigilan? Ano ang nasa likod ng hardin na iyon? Walang laman ang tingin ng babae. Hindi pa oras, bulong niya. At nang ilarawan ng mga biktima kung paano sila bumalik, kinilabutan ang katawan ng bawat isa na nakikinig na parang tinamaan ng hangin mula sa ibang mundo. Kami ay parang itinulak pabalik, hindi nahulog, hindi inihagis. Dahan-dahan, malumanay, ngunit tiyak. At nang buksan namin ang aming mga mata, nasa nalubog na simbahan na kami. Paano posible na bumalik sila sa kanilang katawan? Nahiwalay ba ang kanilang kamalayan sa buong panahong ito? O talagang pinigilan ang kanilang pisikal na katawan ng isang hindi nakikita? Ngunit bago matapos ang kabanatang ito, isang binata na tahimik lamang mula kanina ang biglang nagsalita ng mahinang boses. Ang anghel na iyon ay nakatingin sa amin na parang may hinihintay. Isang malaking bagay, isang bagay na hindi pa oras para sabihin. Ano ang hinihintay? Anong napakalaking pangyayari ang nangyari kaya kinailangan pang makialam ang anghel? At bakit 18 tao ang pinilit na bumalik sa mundo? Ang mga tanong na iyon ay nananatili na parang bagyo na naghihintay na pumutok. Tahimik ang silid, ngunit nakakatakot ang katahimikan. Isang katahimikan na parang may nagmamasid mula sa likod ng katahimikan. Lahat ng biktima ay nakaupo ng tahimik na nakatingin sa isa't isa, na may parehong tingin ng isang taong nagdadala ng mensahe na hindi para maunawaan ng ordinaryong tao. Ang bawat isa ay hiniling na ikwento ang huling pangungusap na narinig nila bago sila bumalik sa kanilang katawan. At ang nagpabago sa kapaligiran na parang piniga ng isang hindi nakikitang kamay ay ang pagkakapareho ng kanilang sagot. Ang pangungusap ay hindi pa oras. 3 salita lamang. 3 salita na simple ngunit may bigat na bumabagsak sa kaluluwa. Paano nangyari na ang 3 salita na iyon ay sinabi ng nilalang na mailiwanag na walang malinaw na mukha at bakit narinig ito ng lahat ng biktima ng sabay-sabay? Utos ba iyon? Babala o ang dahilan kung bakit sila pinilit na bumalik? Dahan-dahang umiyak ang isang babae. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naramdaman niya na ang pangungusap na iyon ay parang humipo sa kanyang puso. Nang sabihin niya iyon, biglang nanginginig ang buong hardin na parang may malaking bagay ang papalapit. Ang pahayag na iyon ay nagpagimbal sa lahat. Ang hardin na nanginginig. Tanda ba iyon ng pagdating ng isang bagay? Isang bagay na inaasahan kahit ng anghel. Ang isa pang biktima, isang lalaking may edad na at kilala bilang pinakarasonable sa nayon, ay nagsalita ng nanginginig na boses. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa harap ng isang malaking tarangkahan. Hindi pa bukas ang tarangkahan na iyon. Ngunit naririnig ko ang tunog na parang libu-libong awit o sigaw mula sa likod nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, na parang naririnig pa rin ang tunog na iyon. Ang pangungusap na hindi pa oras ay parang pinipigilan kami na huwag pumasok. Ang tanong, ano ang nasa likod ng tarangkahan na iyon at ano ang mangyayari kung bubuksan ang tarangkahan na iyon? Walang naglakas loob na isipin iyon. Ang ilang biktima ay umamin pa na nakarinig ng banayad na etyo pagkatapos ng pangungusap na iyon na parang tunog na hindi nagmula sa isang direksyon, kundi mula sa buong espasyo. Maghintay. Iyon ang salitang naramdaman nila kahit hindi narinig ng tenga. Maghintay para saan? Bakit kailangan maghintay? At ano ba talaga ang naghihintay sa kanila sa kabilang panig? Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay nang magsalita ang isang bata, hindi pa dumating ang oras, ngunit darating ito. Paano makapagsasalita ang isang bata ng ganoong kabigat na mga salita nang hindi naunawaan ang kahulugan nito? Inuulit lang ba niya ang etyo na narinig niya? O mayroong ba nagtanim ng mga salita na iyon sa kanya? Nang ikinuwento ng mga biktima ang pangungusap na iyon, pareho ang tingin ng kanilang mga mata na parang nakakita sila ng isang bagay na napakalaki para ipaliwanag, napakaliwanag, napakalawak, napakabanal, at sa gitna ng lahat ng iyon, lumabas ang tanong na bumigat sa dibdib ng lahat. Kung hindi pa oras, ibig sabihin ay darating ang oras na iyon. Kung gayon, ano ang mangyayari kapag dumating na ang oras? Walang sagot, tanging takot na dahan-dahang lumalaki.
Ang paglipat mula sa maliwanag na hardin patungo sa totoong mundo ay nangyari ng napakabilis. Nang biglaan na hindi naiintindihan ng mga biktima kung ano ang nangyari nang buksan nila ang kanilang mga mata. Ang nakita nila ay hindi na ang banal na liwanag o ang mga nagliliwanag na puno, kundi ang madilim, basag, at nalubog na kisame ng simbahan. Inilarawan ng isang biktima ang sandaling iyon ang may nanginginig na boses. Kami ay parang itinulak palabas sa lugar na iyon. Pakiramdam namin ay parang nahulog ng walang katawan, pagkatapos ay pumasok sa sarili naming katawan. Ngunit ang katawan na iyon ay kakaiba. Talaga bang nahiwalay ang kanilang kamalayan sa katawan sa loob ng 16 na araw? Hindi lang ito kumatos, higit pa ito sa pag-unawa ng tao. Nang magising sila, sinalubong sila ng malamig na tubig sa kanilang balat. Ang liwanag ng flashlight ng pangkat ng rescue ay sumasalamin sa malabong dingding. Ang totoong mundo ay pakiramdam ay magaspang, mabigat, at malamig kumpara sa mainit at tahimik na hardin. Ilang biktima ang agad umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkawala. Pagkawala ng lugar na nagbibigay ng kapayapaan na hindi nila kailanman naramdaman sa kanilang buhay. Ngunit hindi huminto doon ang kakaibang pangyayari. Isang babae ang nagsabi, nagising ako bago pa man ganap na magising ang aking katawan. Nakikita ko ang sarili kong katawan mula sa itaas. Na parang hindi pa ako bumalik ng lubusan. Ang pahayag na iyon ay nagpatigil sa mga voluntaryo. Naranasan ba nila ang karanasan ng paglabas ng kaluluwa ng maramihan? Paano nangyari ang ganoong bagay ng sabay-sabay sa 18 tao? Nang subukan ng mga biktima na gumalaw, hindi sila nakaramdam ng sakit. Samantalang ang katawan na nakalubog sa loob ng 16 na araw ay dapat na nakaranas ng pagkabulok, matinding hypothermia, o malubhang pinsala sa organ. Ngunit, buong-buo ang kanilang pakiramdam. Na parang bagong silang sila. Isang lalaki na karaniwang skeptikal ang nagsabi ng may boses na hindi rin siya sigurado. Nang buksan ko ang aking mga mata, naramdaman ko na may nakatayo sa sulok ng simbahan. Ang nilalang na iyon ay nakatingin sa amin. Ngunit nang kumurap ako, nawala ang nilalang na iyon. Anino ba iyon? O binabantayan pa rin ba sila ng nilalang na mailiwanag kahit na bumalik na sila sa mundo? Ang nagpatindi sa kapaligiran ay ang pahayag ng isang bata. May nagsabi, tandaan. Tandaan ano? Para saan? Binigyan ba sila ng mensahe na dapat iparating? O sila ba ay naging saksi sa isang bagay na hindi pa oras upang ibunyag? Maging ang proseso ng kanilang paglikas ay hindi normal. Ang tubig na dating tumatama sa dingding ng simbahan ay biglang kumalma nang matagpuan ang mga biktima. Tila pinigilan ng tubig ang paggalaw nito, naghihintay na sila ay bumangon. Paano tumutugon ang tubig sa buhay? Alam ba ng Diyos ang isang bagay na hindi naunawaan ng tao? Nang iangat sila sa ibabaw, ilang biktima ang nakaramdam ng banayad na presyon sa dibdib na parang hindi nakikitang kamay ang bumitaw sa kanila. Parang pinakawalan kami mula sa ibang mundo, sabi ng isa sa mga biktima. Talaga bang may ganoong mundo o interpretasyon lamang ito ng kanilang espiritual na karanasan? Ngunit ang pinakanakakatakot na sandali ay hindi nang sila ay bumangon, kundi nang una nilang makita ang langit pagkatapos ng 16 na araw. Ilan sa kanila ang umamin na nakakita ng kislap ng liwanag sa langit. Hindi liwanag ng araw o pagmuni-muni ng tubig, kundi ang parehong liwanag na nakita nila sa hardin. Tanda ba iyon? Sinamahan ba sila ng liwanag na iyon pabalik? Nang bigyan ng pangkat ng rescue ng kumot at dinala sila sa ambulansya, may isang malaking tanong na nagsimulang bumabagabag sa lahat. Bakit sila bumalik kung nasa napakagandang lugar na sila? Bakit sila pinilit na bumalik sa mundong puno ng sakit? Walang nakakaalam ng sagot. Ngunit, nagsimulang maunawaan ng lahat ang isang bagay. Ang kanilang pagbabalik ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na mas malaki. Ang ospital na dating abala lamang sa gawain ng medisina ay naging sentro ng atensyon ng bansa. Ang mga siyentipiko, espesyalistang doktor, forensic expert, hanggang sa mga psikologo ay dumagsa upang pag-aralan ang fenomeno na ito. Ang 18 tao na sa simula ay idineklarang patay, ngayon ay nakaupo, nagsasalita, at humihinga tulad ng normal na tao. Paano tatanggapin ng mundo ng medisina ang isang bagay na lubos na sumasalungat sa batas ng pisika at biolohiya?
Sa silid ng laboratorio, isang senior na doktor ang nakatitig sa monitor screen na nagpapakita ng resulta ng CT scan ng isa sa mga biktima. Kumunot ang kanyang noo, umiling, pagkatapos ay tumayo ng walang sinasabi. Isang batang doktor ang nagtanong, may abnormalidad po ba, Dok? Sumagot ang doktor ng mahinang boses. Iyon ang problema, walang kahit isang abnormalidad. Ang katawan ng biktima ay mukhang katawan ng isang malusog na tao. Walang bakas ng tubig sa baga, walang pinsala sa tissue. Walang palatandaan ng pamumuo ng dugo. Maging ang mga organ na dapat ay apektado ng proseso ng pagkabulok pagkatapos ng ilang araw na nasa madilim na tubig ay mukhang normal. Na parang protektado ang kanilang katawan ng isang bagay. Sino ang nagprotekta sa kanilang katawan? Paano nanatili ang biolohikal na katawan ng tao nang walang pagkabulok sa loob ng 16 na araw? Samantala, sa ibang silid, sinusuri ng isang psikologo ang mga brainwave nila. Nakakagulat ang mga resulta. Ang pattern ng brainwave nila ay hindi tulad ng ordinaryong tao. May banayad na ritmo na parang panginginig na gumagalaw ng sabay-sabay. Na parang ang 18 tao ay nagbahagi ng isang karanasan na nag-ugnay sa kanilang kamalayan sa isa't isa. Sila ba ay pinag-ugnay ng parehong entidad o ang hardin at ang nilalang na may pakpak ay nag-iwan ng bakas sa kanilang isipan? Isang relihiyosong iskolar mula sa isang kilalang unibersidad ang umupo at nakinig sa kanilang kwento. Bawat kwento tungkol sa liwanag, walang hanggang hardin, at nilalang na may pakpak ay nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha sa pagitan ng paghanga at pagkabahala. Dahan-dahan siyang nagsalita, hindi lang ito karanasan ng malapit sa kamatayan. Masyado itong magkatulad upang maging ilusyon, masyadong detalyado upang maging halusinasyon. Ngunit, lumabas ang malaking tanong. Bakit itong 18 tao ang pinili? Ano ang nagpakita sa kanila na karapat-dapat makita ang hardin na iyon? O hindi ba ito tungkol sa karapat-dapat, kundi tungkol sa mas malaking mensahe? Nang subukan ng mga mananaliksik na kolektahin ang muling patotoo mula sa mga biktima, natuklasan nila ang isa pang kakaibang bagay. Ilang biktima ang nagsimulang ilarawan ang hardin ang may parehong detalye. Kahit na sila ay kinapanayam sa iba't ibang silid ng walang kontak sa isa't isa, iginuhit nila ang mga nagliliwanag na puno, ang buhay na ilog, at ang malaking tarangkahan na hindi pa nabubuksan. Paano naging gayon kasabay ang kanilang espiritual na alaala? Ano ang mekanismo na nagpapahintulot sa tao na magbahagi ng translektibong karanasan? Ngunit ang pinaka-nakapanindig balahibo ay nang tanungin ng isang propesor ang isang simpleng tanong. Ano ang pakiramdam ninyo nang kayo ay nasa hardin na iyon? Dahan-dahang sumagot ang isang biktima. Naramdaman namin ang kapayapaan, ngunit naramdaman din namin na kami ay binabantayan. Binabantayan? Ng sino? Bakit ang ganoong kagandang lugar ay nagpapakiramdam sa kanila na pinapansin ng isang bagay na hindi sinasabi? Ang biktima ay tumingin sa labas ng bintana na parang may nagmamasid sa kanila mula sa likod ng totoong mundo. Na parang may mata na sumusunod sa amin, nang huhusga sa amin, naghihintay ng isang bagay. Natahimik ang propesor. Ang naghihintay ba ay ang nilalang na may pakpak o isang bagay na mas malaki, mas mataas, mas hindi kayang abutin? Nagbago ang direksyon ng buong investigasyon. Hindi na tinanong ng mga eksperto kung ano ang nangyari. Nagsimula silang magtanong kung para saan nangyari iyon. At ang pinaka-nakakatakot na tanong ay nagsimulang lumabas sa isipan ng lahat. Kung sila ay tunay na ibinalik dahil hindi pa oras, ibig sabihin ay darating ang isang tiyak na oras. Kung gayon, ano ang mangyayari kapag dumating na ang oras na iyon? Ilang araw matapos magising ang mga biktima, unti-unting lumabas ang mga pagbabago. Mga pagbabago na nagpataas sa pagmamalaki, pagkalito, at takot ng kanilang pamilya, lahat ng sabay-sabay. Ang unang pagbabago ay ang kanilang saloobin. Ang mga biktima ay naging mas kalmado, masyadong kalmado, wala ng pagpapanik, galit o pagkadismaya. Nagsasalita sila ng mahinang boses na parang bawat salita na lumalabas ay may malalim na kahulugan. Isang ina ang nagsabi sa nurse, ang anak ko ay dating matigas ang ulo. Ngayon ay tahimik na lang siya at madalas na nakatingin sa langit. Ano ang nakikita niya sa langit? Naghihintay ba siya ng isang bagay o may naririnig na hindi naririnig ng ibang tao? Ang ikalawang pagbabago, hindi na sila natatakot sa kamatayan.
Isang binata ang nagsabi ng may ngiti, hindi ang kamatayan ang katapusan. Ito ay isa lamang pinto. Nakita na namin ito mula sa malayo. Paano makapagsasalita ang isang taong bagong balik mula sa kalagayang parang kamatayan ng may ganoong katahimikan? Ano ang alam nila na hindi alam ng iba? Ngunit ang ikatlong pagbabago ay mas nakakatakot. Ilang biktima ang nagsimulang makaramdam ng mga bulong na hindi naririnig. Hindi boses, hindi salita, kundi banayad na panggigipit na nagbibigay ng babala. Isang matandang lalaki ang nagsabi sa doktor, minsan nararamdaman ko na kailangan kong pumunta sa isang lugar, ngunit hindi ko alam kung saan. Parang may tawag. Tawag ng sino? Mula sa hardin na iyon, mula sa nilalang na may pakpak, o mula sa tarangkahan na hindi pa nabubuksan. Ang nagpalalim sa misteryo ay ang pagkakapareho ng mga sintomas sa lahat ng biktima. Lahat sila ay umamin na nakakaramdam ng damdamin ng ibang tao. Nararamdaman nila ang takot ng kanilang pamilya, nararamdaman ang pag-aalala ng mga nurse, maging ang pagkabahala ng mga siyentipiko. Paano naging ganoon kalakas ang kanilang empatya? Nagdala ba sila ng isang bagay mula sa ibang mundo? Ang ikaapat na pagbabago ay lumabas pagkalipas ng ilang araw at mas hindi makatuwiran. Ang mga biktima ay nagsimulang makaranas ng parehong panaginip tungkol sa hardin na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pareho ang hardin. Nawala ng liwanag ang ilang puno. Mas dumilim ang ilog at mas malakas na nanginginig ang malaking tarangkahan kaysa dati. Kung ang hardin ay isang pinto, kung gayon, ang panaginip ba na iyon ay tanda na bubuksan ang pinto na iyon? Ano ang mangyayari kung bubuksan ang tarangkahan na iyon? At ang huling pagbabago na pinakakinakatakutan ng buong pangkat ng investigasyon ay nangyari sa madaling araw ng ika-4 na araw. Lahat ng biktima ay sabay-sabay na nagising. Eksaktong alas 3:33 ng umaga, umupo sila ng tuwid na nakatingin sa parehong direksyon ng walang tunog, ng walang ibang galaw. Nang sinubukan ng isa sa mga nurse na magtanong, sumagot sila ng isang pangungusap na nagpatindig sa balahibo ng lahat. Tinawag kami muli. Tinawag ng sino? Para saan? At ang pinakanakakatakot, ang tawag ba na iyon ay tanda na may mangyayari? Hindi lang sa kanila, kundi sa buong mundo. Walang nakakaalam. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagbabalik ng 18 tao ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi ang simula ng isang bagay na magpagigimbal sa hangganan ng buhay at kamatayan mismo. Ang Mindanao ay nakaranas ng maraming trahedya sa buong kasaysayan nito. Ngunit ang nangyari sa pagkakataong ito ay kakaiba. Hindi tsunami, hindi lindol, hindi baha, kundi isang bagay na mas tahimik, mas espiritual, at mas hindi maipaliwanag. 18 tao ang bumalik mula sa hangganan ng kamatayan, nagdadala ng mensahe na hindi pa nila nauunawaan. Tila ang lupain ng Mindanao ay naging entablado ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na konektado sa langit. Nang gabing iyon, nang humupa ang ulan at mas malamig ang hangin kaysa karaniwan, nagtipon ang mga residente sa paligid ng ospital. Tumitig sila sa langit, hindi dahil naghihintay sila ng magandang panahon, kundi dahil may naramdaman sila, isang bagay na hindi maipaliwanag ng salita. Bakit napakatahimik ng langit ng gabing iyon? Bakit tila mas malabo ang mga bituin? Na parang pinipigilan ang paghinga. Sa loob ng ospital, magkasamang umupo ang mga biktima sa unang pagkakataon mula nang sila ay bumangon. Hindi sila nagsasalita, ipinikit lamang ang kanilang mga mata na parang may naririnig mula sa malayo. Nang tanungin ng isa sa mga doktor kung ano ang ginagawa nila, sumagot ang isang biktima ng napakahinang boses. Naririnig namin ang mga yapak. Yapak ng sino? Paano sila nakakarinig ng isang bagay na hindi naririnig ng ibang tao? Ang isa pang biktima ay nagsabi, ang mga yapak na iyon ay papalapit, ngunit hindi para kunin kami. Hindi pa. Ang salitang hindi pa ay muling lumibot sa silid na parang madilim na anino. Ang salitang iyon ba ay palaging bahagi na nila ngayon? Iyon ba ang mensahe na patuloy na inuulit na nilalang na may liwanag? Ilang residente ang nagsimulang magkalat ng kwento na ang Mindanao ay nasa ilalim ng pansin ng isang hindi nakikita. Nagsimulang pag-usapan ng mga matatanda ang mga palatandaan ng kalikasan. Mga ibon na lumilipad ng mababa, ang simoy ng hangin na tila nagdadala ng bulong, at ang dagat na biglang kumalma na parang naghihintay ng utos.
Aksidente lang ba ito o tunay na tumutugon ang Diyos sa pagbabalik ng 18 kaluluwa na iyon? Isang relihiyosong lider ang pumunta upang makipagkita sa mga biktima at nagtanong, ang nakita ba ninyo sa hardin ay may kinalaman sa Mindanao? Ang lalaking may edad na at dating bihira magsalita ay sa wakas ay nagsalita. Ang hardin na iyon ay malayo ngunit malapit na parang nasa pagitan ng dalawang mundo. At ang isang mundo na iyon ay nakatingin dito. Paano makikita ng isang lugar na nasa labas ng mundo ang Mindanao? Ano ang nakikita at bakit ang Mindanao sa buong mundo ang naging sentro ng atensyon? Nagsimulang manginig ang babae na dating nakakita sa buhay na ilog. Tuwing gabi nararamdaman ko na mas lalong dumidilim ang hardin. Na parang may gumagalaw sa likod ng malaking tarangkahan na iyon. Isang bagay na naghihintay sa amin o naghihintay sa mundong ito. Ang pangungusap na iyon ay nagpakilabot sa lahat. Ano ang naghihintay at ano ang mangyayari kung bubuksan ang tarangkahan na iyon? Umakyat ang tensyon nang sabihin ng isa sa mga biktima, hindi kami ibinalik para mabuhay. Ibinabalik kami para maging saksi. Saksi para saan? Anong napakalaking pangyayari ang kinasasangkutan ng mga anghel nang walang hanggang hardin at nang nanginginig na tarangkahan? Bakit kailangan magsimula ang patotoo na iyon sa Mindanao? Walang sagot. Ang tanging naroon ay mga tanong. At ang tanong na iyon ay nakasabit na parang itim na ulap na dahan-dahang bumubuo ng bagyo. Isang bagay ang sigurado, ang Mindanao ay hindi lamang isang rehiyon na dinanas ng trahedya. Ang Mindanao ay nagiging lugar kung saan bahagyang binubuksan ng langit ang tabing nito. Ang 18 biktima ay hindi lamang bumalik mula sa kamatayan, bumalik sila na may dalang isang bagay sa loob nila. Isang bagay na hindi nakikita, hindi masusukat, ngunit nararamdaman ng sinumang malapit sa kanila. Isang bagay na nagpapakilabot sa mga tao, kahit na mainit ang silid. Nang ika-10 gabi pagkatapos ng muling pagkabuhay, nangyari ang mas nakakagulat na pangyayari. Lahat ng biktima ay nakaramdam ng parehong bagay sa parehong oras. Biglang bumigat ang kanilang dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa banayad na paghila mula sa parehong direksyon. Pagkatapos ay sabay-sabay silang tumayo at tumingin sa labas ng bintana, patungo sa madilim na bundok. Bakit silang lahat ay nakaramdam ng paghila na iyon? Ano ang tumatawag sa kanila mula sa direksyon ng bundok? At bakit lalong lumalakas ang paghila na iyon sa bawat araw? Sinubukan ng isa sa mga doktor na pigilan sila. Ngunit sabay-sabay na sinabi ng mga biktima, hindi kami aalis. Hindi pa. Ang salitang hindi pa ay muling lumitaw, ang salita na nagpapakita na sila ay nasa isang laro ng oras na hindi nila kontrolado. Isang laro na kontrolado ng isang bagay na mas malaki. Nang muli silang umupo, biglang umiyak ang isa sa mga babae. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may nakita siya sa hardin na iyon. Ang malaking tarangkahan ay lalong nabubuksan. Ayoko nang makita kung ano ang nasa likod nito. Ano ang nasa likod ng tarangkahan na iyon na nagpapatakot kahit sa isang taong nakakita na ng anghel? Ang iba pang mga pagbabago na mas nakakagulat ay nagsimulang lumabas. Ang mga biktima ay nagsimulang makaramdam ng kamatayan. Ilang minuto bago namatay ang isang pasyente sa ibang silid, biglang tumingin ang mga biktima sa pasyente na iyon. Kahit hindi nila kilala, dahan-dahan silang nagsabi, tinatawag ang tarangkahan. Paano nila nalaman iyon? Ito ba ay isang bakas mula sa ibang mundo? Lalong nalito ang mga siyentipiko, lalong nabahala ang mga relihiyosong lider, at lalong natakot ang mga pamilya ng mga biktima. Nagsimula silang magtanong kung talagang naantala ang kanilang kamatayan. Kung naantala, ibig sabihin ay may isang tiyak na oras na itinakda. Oras para saan? Nang marinig ng mga mamamahayag ang balita tungkol sa kakaibang pangyayari na ito, sinubukan nilang lapitan ang mga biktima. Ngunit, tumanggi ang mga biktima na magsalita ng marami. Isang bagay lamang ang sinabi nila sa publiko, hindi kami bumalik para mabuhay ng mas matagal. Bumalik kami dahil may darating. Ano ang bagay na iyon? Sa kuna, tanda, malaking pagbabago. O naghihintay ba ang tarangkahan na nakita nila sa mundong ito, hindi lamang sila? Sa huling gabi ng kabanatang ito, nang umihip ang kakaibang hangin, malamig, ngunit hindi lamig ng panahon, muling naramdaman ng mga biktima ang paghila na iyon. Ngunit, sa pagkakataong ito ay mas malakas, mas mapilit. Isang biktima ang nagsabi ng walang pag-asa,
kung bubuksan ang tarangkahan na iyon, hindi na magiging pareho ang mundo. At ang tanong ay naging mas madilim kaysa dati. Ang 18 biktima ba na ito ang simula o babala bago mangyari ang isang bagay na mas malaki? Walang sagot. Ang tanging naroon ay ang pakiramdam na papalapit na ang oras na hindi pa dumating. Nang gabing iyon, tila bumubulong ang mundo. Ngunit kakaunti lamang ang nakakarinig. Ang langit ay mukhang malawak ngunit masyadong madilim. At ang hangin ay nagdadala ng kakaibang amoy. Amoy na hindi nagmula sa lupa, hindi mula sa dagat, kundi mula sa isang bagay na lumilipas sa pagitan ng nakikitang mundo at ng mundong hindi kailanman binanggit ng malakas. Tila yumuyuko ang langit, tila huminto ang pag-ikot ng lupa sa loob ng ilang segundo. At sa gitna ng katahimikan na iyon, pinapaalalahanan ang tao tungkol sa isang bagay na napakasimple, ngunit madalas na binabaliwala na ang buhay ay hiram at maaaring kunin ng may-ari anumang oras. Ang pagbabalik ng 18 tao na lumampas sa hangganan ng kamatayan ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking misteryo. Bumalik sila hindi bilang patunay ng isang himala lamang, kundi bilang babala na nakabalot sa katahimikan. Babala na madalas nakakalimutan ng tao kung ano ang mas malaki kaysa sa kanya. Babala na ang mundo ay hindi kasing simple ng hininga at tibok ng puso. Babala na ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay maaaring napakanipis, maaaring mawala ng tuluyan kapag ninanais ng may-ari ng buhay. At marahil iyon ang pinakamalaking takot na hindi kailanman inamin ng tao, na ang buhay na ito ay hindi kailanman lubos na nasa kanilang mga kamay. Sa likod ng buong kwento ng nagniningning na hardin, nilalang na may pakpak, malaking tarangkahan na nanginginig, at misteryosong pangungusap na hindi pa oras, nakatago ang isang mas malalim na mensahe. Na ang tao ay naglalakad ng napakabilis, tumatakbo ng napakalayo, ngunit bihira lamang huminto upang tanungin ang kanyang sarili kung saan ba talaga siya patungo at ano ang hinahabol niya. Hinahabol niya ang mundo, hinahabol ang kayamanan, hinahabol ang ibang tao. Hinahabol ang posisyon, hinahabol ang pagkilala, ngunit bihira lamang hinahabol ang katotohanan. Samantalang ang katotohanan ay laging nasa likod niya. Naghihintay sa sandaling huminto ang tao sa pagtakbo. Kapag nanginginig ang tarangkahan na nakita ng mga biktima, kapag nagsimulang magbago ang kulay ng hardin, kapag ang ilog na dating nagniningning ay mukhang mas madilim, hindi lang iyon tanda tungkol sa ibang mundo, kundi tanda tungkol sa mundong ito. Ang mundo ng tao na puno ng kapalaluan, kasakiman, kapabayaan, at pagkalimot sa sarili. Ang mundo na hindi pinapansin ang espiritualidad, hindi pinapansin ang mga babala, hindi pinapansin ang boses ng konsensya. Ang mundo na masyadong abala sa pag-iisip kung paano mabuhay ng mas matagal hanggang sa makalimutan kung paano mabuhay ng mas makabuluhan. Nakita ng mga biktima ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang bagay na nagpaiyak sa kanila hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kamalayan. Kamalayan na ang lahat ng hinabol nila sa buhay ay walang kabuluhan kapag sila ay nasa bingit ng tarangkahan na iyon. Nakita nila ang mundo mula sa taas na hindi kailanman nakita ng ordinaryong tao. At mula roon ay nalaman nila na ang lahat ng pinanghahawakan natin ng matindi ay mawawala ng walang babala. Ang lahat ng itinuturing nating atin ay hiram lamang. Ang lahat ng mahal natin ay kailangan nating bitawan balang araw. At nang sila ay bumalik, dinala nila ang pasanin na iyon. Ang pasanin ng kaalaman na hindi dapat pasanin ng ordinaryong tao. Nakita nila ang buhay at kamatayan tulad ng dalawang magkatabing pinto. Hindi dalawang magkasalungat na dulo. Nalaman nila na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano katagal humihinga ang isang tao, kundi kung ano ang ginagawa niya sa kaunting hininga na iyon. Bumalik sila upang sabihin na ang tao ay nabigyan ng napakaraming pagkakataon, ngunit bihira lamang pinahahalagahan. Bumalik sila upang ipakita na ang mundong ito ay pansamantala lamang at walang sinuman ang makakaiwas sa kung ano ang itinakda. Bumalik sila upang paalalahanan na ang tao ay laging binabantayan, hindi ng gobyerno, hindi ng teknolohiya, kundi ng isang bagay na mas mataas, mas malaki, mas walang hanggan. Isang bagay na hindi kayang lokohin ng tao. Iyan ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang nagsalita ng nanginginig na boses ng ikwento ang hardin na iyon. Naramdaman namin na kami ay binabantayan dahil ang tao ay talagang laging binabantayan sa bawat segundo, bawat gawa, bawat hangarin, bawat bulong sa puso na hindi kailanman sinasabi.
Ngunit ang pinakamalaking aral sa moral ay hindi tungkol sa mga anghel o sa hardin na iyon. Hindi rin ito tungkol sa malaking tarangkahan na naghihintay na bumukas. Ang pinakamalaking mensahe ay huwag maghintay na lumapit ang kamatayan upang maging mas mabuting tao. Dahil hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataong makabalik. Ang mga biktima ay binigyan ng pangalawang pagkakataon, ngunit hindi lahat ay makakaranas nito. Maraming tao ang namamatay nang hindi nakakapaghingi ng tawad. Maraming buhay ang kinuha ng hindi nakakapagpabuti sa sarili. Maraming buhay ang nagtatapos na may pagsisisi na masyadong mabigat upang dalhin sa kabilang panig. At kung ang pinto sa likod ng tarangkahan na iyon ay talagang naghihintay, puno ng mga tunog na ibubunyag lamang sa huling sandali, hindi ba mas mabuti na ihanda ng tao ang kanyang sarili bago bumukas ang pinto na iyon? Ang pinakamalaking takot sa buhay na ito ay hindi ang kamatayan. Ang pinakamalaking takot ay ang makatagpo ang kamatayan ng hindi handa. Nang magising ang 18 tao at nagsabing, hindi pa oras, ang mundo ay hindi dapat magtanong kung kailan darating ang oras na iyon, kundi paano magagamit ng tao ang natitirang oras upang maging mas mabuti. Bakit maghihintay ng sakuna upang matauhan? Bakit maghihintay ng pagkawala upang pahalagahan? Bakit maghihintay ng kamatayan upang magbago? Marahil ang hardin na iyon ay isang salamin. Marahil ang tarangkahan na iyon ay isang babala. At marahil ang nilalang na may pakpak ay hindi lamang nagdala sa kanila, kundi nagdala ng mensahe para sa lahat ng tao na ang mundong ito ay hindi walang hanggan. Na ang tao ay hindi ang Panginoon, kundi isang panauhin lamang. Na ang buhay ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan, at na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi ang pag-uwi. Naitanong mo na ba, kung ang pinto ng kamatayan ay bumukas ngayon, handa ba tayong dumaan dito? Kung ang hardin na iyon ay lumitaw sa ating harapan, karapat-dapat ba tayong pumasok dito? Kung tinawag ng anghel ang ating pangalan, masasagot ba natin na walang pagsisisi? Ang mga biktima na iyon ay bumalik upang magdala ng pinakatotoong takot, na ang tao ay madalas nabubuhay na parang hindi mamamatay at madalas namamatay na parang hindi kailanman nabuhay. Pinapaalalahanan nila na ang buhay ay dapat puno ng gawa, hindi pantasya, ng pasasalamat, hindi reklamo, ng kapayapaan, hindi puot. Dahil kapag ang pinto ay tuluyang bumukas, at balang araw ay talagang bubukas, lahat ng ipinagmamalaki ng tao sa mundo ay walang kabuluhan. Kayamanan, posisyon, kagandahan, popularidad, ambisyon, lahat ay maiiwan. Tanging ang gawa, hangarin, at puso ang dadalhin sa kabilang hangganan. Kaya ang moral na aral ng nakakakilabot na kwentong ito ay, gamitin ang oras na parang halos naubos na ang oras. Mabuhay na parang bawat hininga ay ang huling hininga at gumawa ng mabuti na parang itinatala ng mga anghel ang bawat hakbang mo dahil ganoon nga ang nangyayari. Ang 18 tao ay bumalik hindi para takutin ang mundo, kundi para kumatok sa pintuan ng puso ng tao. Ang pinto na madalas sarado ng mundo, ngunit balang araw ay bubuksan ng langit. Salamat sa mga kaibigan na nag-like at nag-subscribe. Naway laging bigyan kayo ng Diyos ng kalusugan, mahabang buhay, maraming biyaya at pagpapala sa inyong buhay.